Hello mga sir, ngayong araw ay click na 125 na kulay pula yung ating gagawin. Dinala sa atin to kagabi mga alauna ng madaling araw, alas 12 ba yun. Dinala kasi sa atin to mga sir, tinulak-tulak na lang. Kasi ang naging problema nito, bigla na lang daw siyang tinirik. Totally may sticker na ako ng GMK. At sa loob ng 2 taon, ngayon uli siya bumalik. Dahil nagkaroon siya ng problema sa motor niya. Ito yung pinakamalala yung problema nito mga sir. Sabi niya after 2 weeks 2 weeks yung nakakalipas, nag-change oil siya. Tapos bigla nung nagmamaniyo siya gamit yung kanyang motor, may bigla na lang daw tumunog sa motor niya at may nalaglag. Tapos hindi na umandar yung motor niya. Tapos may napulot siyang mga debris ng makina niya. Dito sa box niya, pinakita niya sa akin Kaya buksan natin to. Okay, buksan muna natin. Pakita ko sa inyo. Kasi hindi masyadong pansinin doon sa sa gulong. Ito yung napulot niya. Ito. Ayan. Ito yung napulot niya. Ayan, mayroon pang tornilyong kasama. Ayan. Tapos nagsitalsikan na yung langis. At ayun, pinakita sa akin, tinuro sa akin, may butas doon sa pinakailalim. Ayan, makikita nyo doon. Ayun, nakita yung tornilyo. Kumbaga bumangga yung kanyang sigunyal siguro. Depende kapag nabuksan natin to. Dito sa itong part na to, halatadong pabayaan sa langis. Isa yan po yan mga sir sa number 1 sa ating motor na dapat maalaga tayo sa langis. Kasi ibis na langis na yung pinoproblema natin, baka pati makina isa rin sa problemahin natin. Ayan Kaya paghihiwalay mo natin para makita natin kung ano yung nangyari dito sa makina ni sir. Kasi hindi ko napapaandarin dahil talagang totaling hindi na siya umaandar. Kaya paghihiwalay na natin to. Move it taxi din to. Baga gamit na gamit tong motor na to. Paghihiwalay muna natin. Basta kapag once na nagpapahiwalay kayo ng motor o makina o chassis, segregate nyo lahat yung pesa. Yun yung pinaka-importante. Tapos tatandaan nyo lang lagi yung mga pesang tatanggalin ninyo, or bago kayo magpahiwalay, i-double check nyo mabuti yung mga sensor na nakakunik sa loob ng makina o sa nakadikit dun sa makina, tulad ng mga throttle body, mga ganun. I-double check nyo para pagka hiniwalay nyo yung chassis sa makina, hindi po siya nahahatak at hindi siya magkaroon ng check engine. Pero sabi ng may-ari nito, after magawa daw ito, ay i-dispose na din daw, ibibenta niya daw. Yun ang pagkakasabi niya. Pero alam ko nito mga sir, gagastos ito ng malaki. Kasi sa crankcase pa lang, may presyo na. Hindi ko lang alam kung brand new ang bibili niya or second hand. Kumbaga siguro, o di kaya papagawa niya ito siguro, ganun. Pero makikita pa rin natin yan kapag naklasa natin yung makina sa yung chassis. Kaya pag-ihiwalay natin to para makita natin yung makina, kung ano yung nangyari. Okay, ito na mga sir, napag-iwalay na natin yung makina saka yung chassis. Yun na yung chassis nya. At ito na yung makina. Kagandaan lang kay click. Kapag tinanggal mo yung makina, pwede mo siyang ganyanin. Sa ibang motor, hindi mo siyang mga ganyan. Kaya ito, kakalasin na natin to. Diyan na natin makikita yung pinaka main issue o yung pinaka problema nito. Okay, ito na. Diyan na natin makikita. Ayun, nakita yung sigunyal yung mga sir. Yan. Sintomas po yan mga sir ng langis sa kapabayaan. Kaya tumirik na lang siya bigla. Ang nakabasag po dyan, yung connecting rod
maaaring yung kanyang piston na iwan na lang sa taas. Kaya nagpaikot-ikot na lang yung kanyang connecting rod, kaya yan yung tumama. Kaya machi-check pa rin natin kapag once na natanggal natin yung kanyang cylinder head, maaaring bumaluktot din yung valvula niyan. Or depende kapag nabuksan natin itong mga sir. Kaya payo ko lang sa inyo mga sir, dapat alaga tayo lagi sa langis. Di ba rin maaksaya tayo sa langis? Huwag lang tayo maaksaya sa pisa kasi number 1 po talaga yung langis. Yan po yung pinakabuhay ng motor. Kaya kaklas-klasin muna natin. Ayan, tanggal natin yung water pump. At dito naman sa part ng magneto nya, basa. Sinyalis po yan na nagbabawas na siya ng langis. Or sira na yung oil seal nya. Kaya tanggalin natin yung yung tornilyo sa allen rings natin sa may sprocket cam. Kapag nagkakalas kayo dito mga sira, yung pisa, tandaan nyo lang, isa-aggregate nyo lang yung mga pisa kung saang parte. Example niyan, kung part ng magneto, lahat ng tornilyo ng part ng magneto, ibubukod nyo lang. Tapos dito sa part ng cylinder head to block natin, lahat ng tornilyo na nandyan, ibukod nyo rin para sure ball na kapag naglinis kayo, nagbalik kayo, hindi po kayo malilito kasi hindi naman tayo perfecto, makakalimutin din naman tayo. Kaya napaka-importante na sinasegregate din natin. Tanggalin mo natin yung head para makita natin kung ano yung nangyari dun sa piston nya. Tingnan mo yung head kung may tama yung nya, yung valvula. Tingnan mo. Meron? Makinis yung head nya. Hindi natamaan yung yung valvula. Tapos tanggalin mo yung block. Naputol yung piston. Tingnan, tama. Tingnan mo buo. Yan mga sir, tanggalin natin yung yung block. Ayan na, tama na nga yung pagkakasabi ko. Na sa connecting rod na naiwan yung kanyang naiwan yung kanyang piston sa ilalim. Pero yung pin andun sa loob. Hindi naman nasira yung pin. Totally nga makinis nga yung yung block, nadamay lang yung sa gilid dahil sa pagkapalo ng ng sigunyal. Pero yung connecting rod, yan. Kaya nung natanggal yung connecting rod natin, ikot ng ikot, tanggal sa pagkakapiston, ikot ng ikot, kaya tumama dun sa sa crankcase natin. Pinapainitan natin yung nut kasi matigas tanggalin para lumambot kasi hindi na kaya ng impact natin. Kaya i-butane natin. Ganyan na yung ginagawa natin para lumambot at matanggal natin. Tanggalin mo natin yung nut. Ayan yung piston niya mga sir, makinis. Ayan natamaan lang doon sa hindi nasira yung pin. Pero bakit kaya natanggal yan sa pagkaka-connecting rod niya. Butas. Pala isipan to Ayan, tanggalan natin yung nut. Ang bilis lang tanggalin nung pinainitan natin. Ganoon din ang ginagawa ko dun sa bill. Kapag once na mahirap din siyang tanggalin, pinapainitan ko rin ng butane para hindi na natin kailangan pang pursain yung basta yung mismong nut. Yung belt naman hindi naman po yan masusunog. Tanggalin natin yung yung crankshell sa may right side naman.
Ayan, patanggalin natin. Nasa second day na mga basket, second day, mabilis ako. Kaya buti wala ako nasa likod. Para makita natin kung ano yung nangyayari dyan sa connecting rod nya. Ang bumutas dyan sa crankcase natin, yung connecting rod. Pumitaw sa pagkakapit dun sa piston natin. Nung natanggal at umaandar yung motor, natanggal, ikot na ikot yung sigunyal, yun ang tumama, yun ang umumpog sa crankcase natin, kaya nabutas yan. Kita kagad yung sigunyal sa sa loob. Sakto pa umila rin siguro. Ayan, tatanggalin natin. Ito na sumali. Ito, ang dami nanonood. 18 million. 18 million viewers tayo. Install na ba tayo? Okay. Try mo na. Ayan. Basag na basag. Ayan, sobrang itim. Sinyalis po yan na napabayaan yan sa langis. Ayan, durog. Tanggal mo yung sigunyal. Kaya napaka-importante na dapat chine-check natin. Lahat ng mga debris. Ayan nyo. Kaso durog na durog yung laman loob. Kaya tanggal natin sigunyal. Kaya tanggalin natin yung pati yung connecting rod. Yung connecting rod niya talaga nagkapira-piraso. Mo nga yung connecting rod niya naputol. Yun siya. Yan yung naputol. Nadurog-durog sa loob. Yan putol. Yan yung nagpasira sa sigunyal sa crankcase natin. Yan, tatanggalin natin. Kailangan kasi natin pupukin yan para lumabas. Yung martilyo. Yan. Naputol. Gastos, mala. Ayan, basag na basag. Asa yung mga debris ng connecting rod. Yung connecting rod. Ayun. Nakahati pa yung connecting rod. Ayun yung connecting rod dyan. Basta yung sigunyal niya naputol. Connecting rod pala. Pati loob yung connecting namin. Oo, pati loob damay. Wala, palit talaga yun. Yan, sobrang itim. Makina. Kaya bali hanggang dito lang muna yung video natin para dito sa click na nabasagan ng makina.